Good morning, everyone. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. And today is Saturday, February 22. Kumusta po kayo? Namiss niyo ba ang ating daily devotion? Wala tayong daily devotion kahapon kasi po pumasok ang inyong ating mavs and praise the Lord dahil maganda ang ating naging resulta sa exam. Praise be to God. Talagang napakabuti ng Panginoon. Tunay na buhay ang ating Diyos. Salamat po sa mga nanalangin, tumulong sa akin sa panalangin sa aking exam. Thank you po, thank you. Meron pa po, next Friday ulit ang exam. Finals kasi namin ngayon. So, ako po nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo po ay muling makakapag-devotion ngayong umaga and I hope na samahan po ninyo ako. Paano itatap? Hindi ko alam, sabi sa'yo. Meron nakalagay lumabas po, tap to share viewers daw. Ayan. Sige po, tayo po ay magbuksan na po natin ang ating Bible sa Psalms 34 verse 14. Sa Tagalog, ito po ay mga awit. 34 verse 14. Ayan. So, yan po ay nasa lumang tipan. Kaya po, kung kayo ay tulad ng Bible ko, buksan po natin yan sa page 546. Ayan, para po kayo ay hindi maligaw. Ayan. So, ito po ang Bible ko. Kung ganito po ang Bible ninyo, pwede po nyo hanapin sa page 546. Ayan. Kasi karamihan po sa ating mga ilan sa mga followers natin ay katulad ng Bible ko dahil iba pinadalhan natin. To God be all the glory. Ayan. Sige po, ako po yung mag-share muna para po habang hinahanap ninyo yung verse, mag-share tayo. Ayan, mag-devotion na po tayo. Good morning, Ate Luz. Ate Lori. Ayan, si Ate Lori pala. Gandang umaga. Share lang po tayo ng mabilis. Good morning din po sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. Naka-live din po tayo doon. Ayan, salamat po. At tayo ay nakakapag-cross-posting na. Ayan, sige po, share ko lang po ito. Ating live. Okay, praise the Lord. Para marami po ang makasabay sa ating pong devotion ngayong umaga. Pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga timeline, sa inyong Facebook account, at sa inyong pong mga friends, sa messenger, sa groups, para marami po sa atin ang makasabay sa ating pong devotion this morning. Share ko lang po. Kaya ba pala nag-share ako? Hindi kasi ako sanay. Narinig niyo po, habang nag-share po ako. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng
tula, kulang maging mga salita upang ihayag kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya Ilarawan ng kadakilaan mo. kulang ang lahat ng tula, Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. habang panahon, Wala kang katulad. Hallelujah. wala kang katulad, Wala nang hihigit sa'yo. wala kang katulad, Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. habang panahon, Wala kang katulad. wala kang katulad, wala nang Hihigit sa'yo. Wala kang katulad. wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Yes, Lord. Habang panahon, Wala kang katulad. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay, O Diyos, na wala kang katulad. Napakabuti ng Panginoon. Naiyak ako tuwing ako'y nakakarinig ng awitin para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Sige po, buksan natin ang ating Bible sa Psalms 34 verse 14. Sa Tagalog, ito po ay sa mga awit, 34 verse 14. At kung ganito ang inyong Bible, yan po ay nasa lumang tipan, nasa page 546. Basahin po natin ang ating verse for the day. Matatagpuan po sa New International Version. Sabi po dito, Psalms 34 verse 14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, mabuti ang gawit masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Sobra. Sa panimula pa lang, Lord, daman na namin ang iyong presensya. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay palagi mong sinasamahan sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami ginising mo ng may kapayapaan, ng may kasiglahan at punong-puno ng pag-asa. Itago mo po ako sa iyong likuran at hayaan mo lamang, Panginoon, na ikaw ang maparangalan, mapapurihan at madakila sa mga sandaling ito. Ikaw pong aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maghari ka, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Samahan mo po kami sa aming devotion na ito at nawa anuman ang nais mong iparating sa amin, Panginoon.
ay matutunan namin to ng buong puso. At ito'y maisabuhay namin at may bahagi din namin sa iba. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Idako mo din, Panginoon, ang mga taong nais mong makapakinig dito sa page na ito, Lord, sa God Loves You Movement at sa ating Mavs TV. Thank you for every opportunity, Lord. At ito po yung aming sasamantalahin upang kami makapagpulit, makapagpasalamat sa iyo. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ayan. So, tunay nga po, no, ang Diyos natin walang katulad, tulad na inawit kanina. Sana'y maganda yung sound sa inyo. Paumanhin po. Bigla lang pong inimpress ng Lord sa atin na bakit hindi tayo magpatugtog ng isang awitin para sa Panginoon. Ayan, so wala kang katulad, Lord. Tunay, Lord, wala kang katulad. Muli po basahin natin yung atin pong verse this morning na matatagpuan po sa Psalm 34 verse 14, sa New International Version. Ang sabi po dito, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Sabi naman po sa Tagalog, sa mga awit 34 verse 14, magandang balita, Biblia. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Praise God. Napakaganda po ng atin pong verse na babasahin ngayon pagninilayan. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Peace, no? Kasi kung mapapansin nyo, this week actually, ito pong week na to, ay puro po peace, puro tungkol sa kapayapaan, tungkol sa katahimikan, tungkol sa rest, tungkol sa pagkakaroon ng maayos na puso, perspective, ang dami, no? And this time, parang tuturuan naman tayo ng Diyos how to be a peacemaker. Kasi kung nandiyan sa atin na ang Panginoon at nasa atin na ang kapayapaan nagmumula sa Diyos, tayo naman ngayon ang magbahagi nitong kapayapaan na to sa iba. Diba? Kasi hindi pwedeng tayo lang ang tahimik. Hindi pwedeng tayo lang may kapayapaan. Hindi pwedeng tayo lang yung may kagalakan, may fruit of the Spirit. Dapat ibahagi natin ito sa pamamagitan ng pag-share ng word and of course sa ating pag-uugali. Number 1 yung pag-uugali. Number 1 yung pagkatao natin. Kaya sabi nga, we need to be Christ-like. No? So, ngayong araw po na to, ang ating pong topic ay pinamagatang peacemakers. Yan. Tayo ba ay peacemaker? Peacemaker ka ba? Peacemaker ba tayo? Kumusta po tayo when it comes sa pagiging peacemaker? Or ano ba sa Tagalog ito? Ito yung nagpapanimula ng kapayapaan sa kapaligiran, sa buhay, sa trabaho, sa business, sa school, di ba? Peacemaker ba tayo o tayo ay troublemaker? Tayo ba yung nagpapanimula ng kaguluhan? Tayo ba yung nagsusulsol? Yung parang inaapuyan pa natin para mas lalong mag-init ang isang tao? O tayo yung tao na aayusin natin upang tayo ay para kumalma, para maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Tayo yung magpapasimuno ng kapayapaan. Di ba? Tamang-tama po yan. Ang topic na to para sa napapalapit na eleksyon. Di ba? Kasi marami po ako nabalitaan. Kwento din ng ating mga kapatid sa pananampalataya na marami daw ng mga nakaraang eleksyon ang naging kaguluhan, no? At marami ang mga nasaktan, marami ang mga minsan hindi na nababalita sa lugar daw nila, sa barangay nila, sa mga ganong bagay. So, yan po isang bagay na dapat natin ipanalangin din sa Panginoon na magkaroon ng kapayapaan ang ating magiging eleksyon ngayong darating na Mayo. Kasi alam natin na ayaw natin may masaktan, ayaw natin na dahil lamang sa eleksyon ito ay marami pong kaguluhang magaganap. At hayaan natin ang Panginoon na mag-control dito at tayo po bilang mga mananampalataya ay maging bahagi ng pananalangin para po sa bansang Pilipinas. Mahal natin ang ating bansa. Sino bang nagmamahal sa bansang Pilipinas? Dapat mahalin natin to. Kasi ito'y bansa natin. Dito tayo nakatira. Dito tayo namumuhay kasama ng ating pamilya. Kung kaya't mahalin po natin ito at pagmalasakitan. Sapagkat kapag maayos ang ating bansa, ay magiging maayos din ang ating kapaligiran at magiging maayos maging ating pamilya. Tandaan natin, the smallest unit of this country is family.
So tayo ang makikinabang yan, pamilya ang makikinabang kung ang bansang Pilipinas ay may kapayapaan, pagkakaisa, 'di ba? Yung nais ng Diyos na mangyari ay siyang mangyari at ang bansang Pilipinas ay maging born again Pilipinas, 'di ba? Born again ay hindi relihiyon po yan ay lagi nating nililinaw dito. Yan po ay isang personal na relasyon sa Panginoon. At nais natin na ang bansang Pilipinas ay makakilala sa tunay na Diyos. Sa Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, at tunay namang maggagabay sa atin upang laging tama yung ating gagawin sa mundong ito at maiwasan ang pagkakawatak-watak, pagkakagulo, at ang hangad po ng kahit naman sino, di ba? Even yung mga tumatakbong politiko, ay ang hangad nila ay kapayapaan at ang hangad nila ay pagkakaisa. Na sana naman po ay magkaroon ng katuparan. At mangyayari lamang yan kung tayong lahat, ang buong Pilipinas, ay magkakaisa sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sige po, basahin po natin itong ating pag-aaralan ngayon. Marami po tayong verses na bubuksan, kaya sabayan nyo lang po ako, dahan-dahanin natin mamaya yan. So sabi po dito, ito po ay isang devotional, no? Na kinuha sa isang book, isang libro. So in his excellent book, The Peacemaker, which was hugely influential in my writing of this devotional plan, the author is Ken Sande. She defines conflict as a difference in opinion or purpose that frustrates someone's goals or desires. Kaya nagkakaroon na, nawawala yung peace, yung joy, yung nagkakaroon ng kaguluhan is because of this word conflict. Nagkakaroon ng conflict, di ba? Kaya minsan kahit sa mag-asawa, nagkaka-conflict. Di ba? Mag-asawa lang, dalawa lang yan, nagkakaroon pa ng pagtatalo kasi nagkakaroon ng conflict. Ano nga daw ba yung meaning nun? Yun yung difference between, yun yung difference in opinion or purpose that frustrates someone's goals or desires. So, nagkaka-conflict kasi napo-frustrate dun sa nagiging result ng goals and desires ng isang tao or sa opinions and purpose ng isang tao. Hindi nagkakasundo. Diba? So, kaya nagkakaroon ng conflict kasi iba yung opinion nito isa, iba yung opinion ng isa base sa gusto nilang goal. Kung magkaisa lang ng goal pero magkaiba ang opinion at ang purposes nila. Diba? Kaya nagkakaroon ng conflict. So, with that definition as a guide, it's easy to see that conflict is everywhere in our work. Agree? Agree, di ba? Talaga naman pong ang conflict ay nandyan lang yan. Everywhere. Sa trabaho, sa business, sa school, sa bahay. Nako, sa bahay, laging may conflict. Ako, nagkaka-conflict ako with my bunso. Ang hirap po no, alam mo yung gap namin, isang Gen X sa isang Alpha, Gen Z Alpha, talagang hindi magkaintindihan minsan, ano po. Pero dahil nga kailangan nating ang Panginoon ang maghari sa ating mga buhay ay umunawa ang nakakaunawa, magpasensya ang nakakapagpasensya. Lagi natin hingin ang Diyos ang siyang mamagitan. So I know na nakaka-relate kayo, no? Siguro meron dito yung mga anak na gano'n na malayo sa inyong edad at talagang hindi kayo magkaintindihan. Iisipin mo pa nga po yung halos magkaedad ng pareho nagkaka-conflict pa. How much more yung masyadong malayo ang gap ng age. Talagang hindi madali. Pero kapag ito ay ating ipinalangin, pinagdasal sa Diyos, tutugon naman ang ating Panginoon. So, but the command to make peace is everywhere in God's Word. Sabi niya, kahit ang daming conflict sa paligid natin, yung command ng Lord about peace is everywhere din. Diba? In God's Word. Kasi kapag tayo nanahan sa salita ng Diyos, ano pa man ang conflict na yan sa paligid natin, hindi yan makaka-apekto sa atin kung ang perspective natin ay naka-align sa perspective ng Diyos. At kung ito ay laging ang ating pong buhay ay lagi pong nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi tayo masyado maapektuhan ng mga conflict na yan. Maapektuhan man tayo pero saglit lang. Yan lagi ko sinasabi. Tao tayo, naapektuhan tayo sa mga bagay na nangyari sa paligid natin. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang maganda doon, kapag tayo nasa Panginoon, mabilis tayong nakakabalik. Diba? Kahit na medyo parang naligaw ka ng saglit, nagkamali ka ng saglit, nakagawa ka ng mali ng saglit, pero you don't need to bother na
mag-guilty ka, pansama mo, huwag mo nang ganunin ang sarili mo. Kasi nobody's perfect nga eh, di ba? Nasa proseso pa tayo ng Panginoon. Yun yung lagi ko, yun yung lagi pinapaalala ng Diyos sa akin. Na ako kasi mahilig ako manisi ng sarili ko, ng ibang tao. Yan, ugali ko po yan. Yung bang imbes na aminin ko mali ako, isisisi ko pa sa iba. Tapos, pag inamin ko namang mali ako, sisisihin ko naman yung sarili ko, which is mali. Huwag po natin sisihin ang sarili natin sa isang bagay na pagkakamali. Dahil hindi ko man nagkamali ka, ikaw na ang pinakamasamang tao sa mundo. Ikaw na yung ikukondema ng Diyos. Hindi natin kailangan i-condemn ang ating sarili. Even God, hindi tayo kinukondema ng Diyos, kundi binamahal niya tayo. Sa totoo lang, lahat ng kasalanan natin, hindi pa man nangyayari, pinatawad na tayo ng Diyos. Diba? Yan ay tinubos na tayo nung siya'y napako sa krus. At wala na tayong dapat pang maging guilt feeling na parang nagigilty ako kasi parang parang di ako Kristiyano sa ginawa kong yun. Parang ang sama ko naman. Nasaktan ko siya. Di ba? Hindi po makakatulong yun. Hindi natin sinasabing maging mayabang tayo na, ay, kasalanan niya. Hindi po. Ibig lamang natin sabihin, kung napatawad mo na siya, at napagsisihan mo na ang iyong nagawang kasalanan, wala nang dapat na maiwan sa puso mong guilt. Di ba? Pinatawad mo yung kapwa mo, may ka ng tawad sa tao, patawarin mo yung sarili mo. And tama na yun. Stop na yun. Tapos na yun. Wala nang dapat balikan, wala nang dapat na paulit-ulit na nasa isip mo pa yan. Kasi dyan po pumapasok ang kaaway. Pagkakataon niya yan para lalo kang i-down, lalo kang idiin, lalo kang sabihin na, oh, di ba, ang sama mo, Kristiyano ka pa, Kristiyanong naturingan, tapos ganyan na ugali mo. Lalo niya tayong dinidiin. Sa puntong lalo tayong mapapalayo sa Diyos pagka ganon. Kaya po wag niyong sisisinan yung sarili. Magsisi tayo na tayo nagkamali, nagkasala, hinihingi na natin ang tawad sa Diyos. Okay na po yun. Huwag na po natin masyado pang bigyan ng pansin yun. Tapos na, alam mo sa sarili mo na napatawad ka na ng Diyos dahil hindi mo na ng tawad, wala nang dapat isipin pa nun. Kasi pag dinala mo yan ng dinala, hanggang bukas, kaya nga sabi, di ba, huwag mo hayaang lubugan ka ng araw na hindi ka nakikipag-ayos. Kanino? Sa Diyos at sa sarili mo. Kasi yun yung unang-una mong gagawin, makipag-ayos ka sa Diyos at makipag-ayos ka sa sarili mo. Sapagkat kapag-ayos ka sa Diyos at ayos ka sa sarili mo, you have that peace. Diba? Nandun yung peace sa puso mo. Ganun po yun. Kaya, huwag kayong masyadong padadala sa emosyon natin. Okay, so ano pa pong sabi dito? With that definition, after declaring, blessed are the peacemakers, Jesus went on to dedicate huge portions of the Sermon on the Mount to the art of resolving conflict. Mababasa po natin yan sa Matthew 5 verse 21 to 26. Isulat nyo po kasi ito yung basahin natin pag nilayan natin mamaya. Right after our devotion. Basahin po natin yung Matthew 5 verse 21 to 26. Ayan. Yan po ay ang katuruan tungkol sa pagkagalit. So mahaba po yan, hindi naman kahabaan. Kasi 21 to lang naman yan, verses 21 to 26. So yan po yung katuruan ng tungkol sa pagkagalit. Sabi dito, magbabasa lang po ako ng ilang verse. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na paparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. So, binasa ko lang po ay hanggang 24. Tuloy po ninyo yan mamaya right after our devotion para mapagnilayan ninyo ang mga verses na ito. Kasi marami pa po akong sasabihin, babanggitin sa inyo. Kasi napakahalaga po, no? Dito tinuturo ng Panginoon na yung pagpapahalaga sa ating kapwa. Yung katuruan tungkol sa pagkagalit. Kung meron kayong kinakasamaan ng loob na kapwa ninyo, mahal sa buhay, kaibigan, kapatid,
magulang, biyenan, manugang, lahat ng tao, kapitbahay, bago ka humarap sa dambana ng Panginoon, ay matuto tayong humingi ng tawad. Magpatawad tayo. Kasi tayo nga, hihingi tayo ng tawad sa Diyos di ba? At gusto natin patawarin tayo ng Diyos. Pagkatapos tayo, hindi tayo marunong magpatawad. So parang, naman na, di ba? Isipin naman natin, tayo nga humihingi ng tawad sa Diyos na halos talaga magmakaawa na tayo. Lord, patawarin mo na po ako. Ako pinagsisisi sa aking kasalanan. Pagkatapos, pagtalikod mo sa Panginoon, ay meron ka ng taong inaaway dahil galit ka sa kanya dahil may ginawa siyang hindi maganda sa'yo. Pero humihingi naman na siya ng tawad. Tapos meron pang mga tao nagsasabi, paano ko naman siya patatawarin, Ate Mobs? Hindi naman siya marunong humingi ng tawad. Hindi naman po tayo nagpapatawad ng dahil lamang sa taong ito. Nagpapatawad tayo, humingi man siya ng tawad o hindi, dahil may Diyos tayo, na tayo ay pinapatawad sa ating mga kasalanan. Humingi man tayo ng tawad o hindi, pinapatawad at pinatawad na tayo ng Diyos. Imagine mo yun, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na ng Diyos. Tapos itong kapwa mo na nagkasala sa'yo, ay hindi mo kayang patawarin dahil nagawang kanya ng bagay na ginasama ng loob mo. Kung masama loob mo sa kanya, at hindi man siya humingi ng tawad, patawarin mo siya dahil sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa Diyos tayo tumingin, hindi po sa tao na nagkasala sa atin. Kasi pag sa tao tayo tumingin, sigurado, baka habang buhay hindi mo patawarin yan. Kasi nakadepende pa yan sa kung anong kasalanan ginawa niya sa'yo. Pero kapag ang tiningnan mo sa pagpapatawad ay ang Panginoon, sigurado kayang-kaya mong patawarin kahit sino at kahit ano pang ginawa niya sa'yo at kahit hindi pa yan humingi ng tawad. Dahil sa Diyos ka nakatingin, magpapatawad ka. Dahil napakarami, katulad ngayon sa pinag-aaralan natin. Pag nilayan po natin ito again, mamaya po, buksan ninyo yan sa inyong mga Bible sa Matthew 5 verse 21. Sa mga ganito po ang Bible na tulad ko, buksan ninyo yan sa page 6. Sa bagong tipan po yan. Yan pong unang aklat ang Mateo. Yan ang unang aklat sa bagong tipan. Page 6. Yan. Page 6, Matthew 5 verse 21 to 26. Isa pa. Buksan din po natin ang Mateo 38 verse 38. Chapter 5 pa din. Verse 38 to 41. Ito naman po ay katuruan laban sa paghihiganti. O di ba napakaganda ng mga verses na pinababasa ng Diyos sa atin ngayong umaga. Buksan po ninyo yun mamaya, nasa page 7 naman po yan. Kasunod lang, sa iisang chapter lang po tayo. Mas mainam nga kung basahin nyo na yung buong chapter 5. Di ba? I suggest, basahin nyo isang buong chapter 5. Pero mag-focus kayo dito sa ating pinag-uusapan. Ulitin ko, Matthew 5 verse 38 to 41. At yung Matthew 5 verse 21 to 26. So, sabi po dito sa katuroan laban sa paghihiganti. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Malalim po ang naisip pakahulugan ng Diyos dito. Kaya nga po, pag nilayan natin ito, bago po ninyo ito basahin mamayang muli, at pagkatapos po ng devotion natin, mag-pray po tayo. Humingi po tayo ng gabay sa banal na spirito, sa Panginoon, upang maunawaan po natin ng mas malalim ang ating pong babasahin ito. Ito na po ang inyong magiging personal devotion mamaya. Kasi dapat po, although meron tayong devotion dito po sa live, ay magkaroon din kayo ng sariling devotion. Pag nilayan ninyo, ano man ang inyong naririnig dito po sa ating pinag-uusapan. Good morning po, Kuya Jonathan. Good morning, Ate Jenny. Good morning, Ate Ella. Magandang umaga po sa inyo. So, basahin po ninyo yan mamaya. Ito pa. Bali, 4 po ito Ay 5. So, isa pa. Sabi po sa same chapter 5, verse 43 to 48. Ito naman po ay tungkol sa pagmamahal sa kaaway. Na talaga namang hindi natin matanggap-tanggap na magmahal ng kaaway. No? Sabi nga po, being a Christian is not hard.
it is impossible. Napaka-imposible po talagang maging Kristiyano. Dahil madaling sabihin maging Kristiyano, di ba? Pero ang tanong, imposible po ito eh. Kasi imagine mo magmahal ka ng kaaway. Madali bang magmahal ng kaaway? Di ba? Word pa lang na kaaway. Alam, parang napapakunot ang noo ko. Kasi negative yun eh. Parang kaaway, mamahalin, okay ka lang. Di ba? Parang, paano ko mamahal na isang kaaway? Inaway nga ako. Di ba? Hindi naman kasi madalas ikaw ng away. Eh, ikaw ang inaway this time. Mamahalin mo ba yung tao ng away sa'yo? Ng api sa'yo? Di ba? Talagang imposible. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Kasi mamahalin mo siya, hindi dahil sa iyo na kakayanan. Kung ako lang, kung tayo lang, mamahalin yan. Sama na ugali niyan. Di ba? Higantihan ko pa yan. Gantihan ko pa yan. Pero kung ang Panginoon, ang tunay na nasa puso natin, and all things are possible with the Lord, kaya mong magmahal ng kaaway. Di ba? Kasi only God can do impossible na maging posible. Maging possible. Siya lang. Di ba? Imposibleng mahalin mong kaaway mo eh. Kung magbabase lang tayo sa sarili natin. Pero dahil sa Diyos tayo nakatingin, at ang Diyos ang naghahari sa ating buhay, at ang Diyos ang nagtuturo sa atin na mahalin natin ang ating kaaway, mamahalin natin. Kaya nga kaya natin magpatawad. Di ba? So, sabi nga dito, narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Yan ang katuruan ng mundo. Pero anong sabi? Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Sabi ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Hindi ko na po tatapusin para mamaya basahin niyo. Basahin niyo po talaga ha. Kasi di ba napakaganda po talaga nito. Napakaganda ng mga verses na to na binigay ng Diyos sa atin upang pagnilayan natin ngayong umaga. Kasi talaga pong, alam mo, ang Panginoon, napaka-fair. Napaka-fair po ng Diyos. Patas siya eh. Wala siyang tinitingnan kung ikaw ay masama, mas masama, mas mabuti. Hindi po, pantay siya kung tumingin sa atin. Pantay siya kung magmahal. Kaya dapat tayo bilang kanyang mga anak na siya ay nananahan sa buhay natin, ganun din tayo tumingin sa ating kapwa. Pantay din, fair. At tayo din ay magmamahal, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Panginoon. Tayo ay magpapatawad, hindi dahil sa ating sarili, kundi sa Panginoon. Tayo ay magmamahal ng kaaway, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. Diba? Ganun po ang lagi natin dapat isipin. Isa pa, sa chapter 6 naman, kasunod lang po ng chapter 5, page 8 naman. Page 8. Yan naman po yung matatagpuan sa chapter 6, verse 14. So, umiigsi na po yung babasahin nyo. Sabi po dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Diba? Fair? Ha? Napaka-fair ni Lord. Kasi, kapag hindi tayo nagpatawad, ibig sabihin wala ang Panginoon sa puso natin. Wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi siyang naghahari. At sigurado, kapag hindi ka nagpapatawad ng iyong kapwa, hindi ka nagbubunga ng kabutihan, hindi ka nagbubunga ng pag-ibig. Wala ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. At yun ay isang bagay na matitest mo ang sarili mo, mati-check mo ang sarili mo, na sa akin ba talaga ang Panginoon? Kasi bakit di ko kayang patawarin ng taong ito? Lalo na humihingi na nga ng tawad, di mo pa mapatawad. Hindi mo nga mapatawad yung hindi humihingi. Tapos humingi na nga ng tawad, hindi mo pa rin mapatawad. Teka muna, check your heart. Makipag-usap tayo sa Lord. Ayusin natin to. Ayusin mo muna to sa sarili mo at sa Panginoon. Kasi baka may mali, baka may kulang, baka may kailangan pang ayusin. Di ba? Yun po ay mag-aayos niya ng Panginoon. Huwag kang mag-alala. Aayusin niya ng Diyos. Basta't nandun yung desire mong magpaayos sa Diyos, nandun yung puso mo na gusto mong ayusin ka ng Panginoon, aayusin niya ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano pa? Chapter 7, verse 1 to 5. Yan. Next page lang yan. Page 9. So, magkakasunod lang po yan, ha? Sa Bagong Tipan, Mateo. So, ito naman po sana na isusulat ninyo.
Sabi po dito sa chapter 7, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So mag-ingat po tayo sa ganung bagay. Kasi ito'y paalala ng Diyos sa atin. Huwag tayong maghusga, tayong humatol, kasi judgmental tayo minsan, no? Ako, aminado po ako dyan. Kahit hanggang ngayon, talagang nagiging judgmental ako. And thank God and thank you, Holy Spirit, for convicting me na pinapaalala sa akin, oops, nagiging judgmental ka, di ba? Kaya salamat sa Panginoon na pinapaalalahanan tayo. Kasi yung panukat na gagamitin mo sa iyong kapwa, ay siya rin panukat na gagamitin sa iyo. So basahin po natin ito ha, pag nilayan ninyo ito mamaya. At kung may mga verses na nag-strike sa inyong heart, isulat ninyo, idikit sa wall. Or ilagay sa notebook, or i-highlights ninyo inyong Bible. Kung may highlighter kayo dapat. Para po mas matandaan natin at magtumimo sa puso natin yung bawat mensahe ng Diyos na gusto niyang ipahatid sa atin ngayong umaga base sa mga verses na ito. Uulitin ko po ha, isulat ninyo, dahan-dahanin natin. Matthew or Mateo chapter 5 verse 21 to 26. Yan po ay matatagpuan sa page 6. Yan. Next, Matthew chapter 5 verse 38 to 41, page 7. Ayan. So magkakasunod lang po yan. Next naman is Matthew 5 verse 43 to 48, page 7 pa din. Next, Matthew 6 verse 14 sa page 8. Again, next, Matthew 7 verse 1 to 5. Verses 1 to 5, page 9 naman po ito. Hallelujah. Yan ha. Yan po ang inyong ating pagninilayan mamaya after the devotion. Sabay-sabay tayong basahin natin yan. After po ng devotion, huwag muna kayong tumayo sa inyong kinaupuan. Buksan ninyo inyong Bible. Pagnilayan ninyo. Hindi po ito kakain ng oras. Hindi po ito kakain ng isang oras. Minuto lang matatapos ninyo yan. Mag-pray kayo before you start reading and ask for God's wisdom and guidance. Ask for the Holy Spirit to guide you, to give you the wisdom, the knowledge, and the understanding para po yung anumang nais na ipatid ng Diyos na mensahe sa inyo, siyang tunay ninyong matanggap at maisabuhay po natin ang mga matututunan natin mula sa mga verses na yan. Sabi ni Ate Ella, talagang malaking tulong nitong daily devotion. Salamat, Ateng. To God be all the glory. Sa Diyos mo ang papuri. Salamat, Ate Ella. Si Ate Marichogi, good morning po. Blessed morning to you. Ate Fe, good morning. Nai-add na po namin kayo sa GC, sa atin pong fellowship. Mag-join po sana kayo. Nandun na po ang pangalan ninyo. Nakalimutan lang namin kayo i-welcome doon. Pero po, this coming Monday, please join our fellowship. And we're very happy at na makasama po kayo doon. God bless po. Yung inyo pong Bible to follow po ha. Yung English Bible na request po niya. Maraming salamat po sa Diyos at sa buhay ninyong lahat. Ayan. So sabi po dito, commenting on that sermon, Pastor Tony Merida says, clearly, being a peacemaker is a big deal to Jesus. Napansin nyo? Lahat ng mga verses, lahat ng chapter na binasa natin ngayon, yung sinabi ko pong mga verses and chapters and verses na yun, ay walang ibang pinatungkulan kung hindi sa pagiging peacemaker. Kasi di ba, peacemaker ka kapag marunong kang magpatawad. Peacemaker ka kapag marunong kang humingi ng tawad. Peacemaker ka kapag hindi ka marunong humatol, hindi ka nagja-judge, hindi ka judgmental. Di ba? So, ikaw ay peacemaker kung ikaw ay hindi gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Wala kang hinangad kundi ang kabutihan. Ikaw nagpapasimuno ng kapayapaan sa bahay, sa eskwela, sa trabaho, sa negosyo. Diba? Dapat ganun tayo dahil big deal kay Jesus Christ yun. Malaking sa kanya. Kita nyo, dami. Hindi lang yan ang mga verses about peacemaking, no? About being a peacemaker. Marami pa yan. Pero dyan muna tayo mag-focus. At yan po yung pagnilayan ninyo after the devotion. It was also a big deal to Jesus' followers.
As Ken Sandy points out, every epistle in the New Testament contains a command to live at peace with one another. Di ba? Mamuhay tayo ng may kapayapaan sa mundong ito, sa piling ng bawat taong nakakalubilo natin. Tayo ba ay peacemaker? Again, I'm asking everyone, are we peacemakers? O tayo ang laging simula ng kaguluhan, troublemakers? Meron pang chapter na naman, ay verse sa take 1 Peter 3 verse 1 as just one example. Peter says, believers must seek peace and pursue it. Diba? Ang believers daw dapat mag-seek ng peace and i-pursue natin ito. Ayan. Sabi dito, I am not a natural peacemaker and I'm willing to bet that you'd admit the same. Totoo yan. Ako po hindi ako natural peacemaker. Naalala ko pa when I was in high school. Naku, ako po hindi po ako basagulera, hindi naman ganun. Kaya lang ako yung lagi akong yung ewan ko ba? At salamat sa Diyos at nabago po yun. Yung ang hilig kong yung magkwento-kwento, tapos pag kinuwento yung ikukwento kong gano'n, tapos parang susulsulan mo pa yung kaklase mo, tama nga, masama nga ugali. Yung gano'n, sabi ko nga, Lord, salamat na bago yun. Kasi talagang nagiging kayo na hindi mo na mamalaya, nagiging troublemaker ka po. Diba? Kaya ng mga chismosa at chismoso, no? Aray ko naman. Yung bang, ang hilig ng tao kasi, pagkwentuhan ng buhay ng may buhay. Yung bang, sabi nga po ang hilig pagkwentuhan ng ang ibang tao o kwento ng may kwento ay walang pag-unlad sa buhay. Kasi ano po makukuha natin doon sa pagkwentuhan natin ang kwento ng buhay ng may buhay? Diba, unang-una, hindi natin namamalaya nagiging troublemaker na tayo sa ganung bagay. Kasi, isipin mo, no, ang daming pwedeng pagkwentuhan sa mundong ito. Bakit ba na sa tuwing merong pagtitipon, laging merong taong pinag-uusapan? Kaya sabi ng iba, huwag kang a-absent kasi sigurado ikaw ang topic. Diba? Bakit nga ba gano'n, no, ang tao? Parang by nature, hindi tayo peacemaker. Para tayong troublemaker by nature, no? Hindi ko naman sinasabing lahat, no? Hindi ko po nilalahat, ha? Huwag niyo po akong ma-misquote dyan. Ang sinasabi ko lang, yun po ang parang nakikita ko at napapansin ko na naging kaugalian ng tao. And I'm sure nakaka-relate kayo sa akin. Diba po, napapansin kayo minsan po, dati talagang ako tuwang-tuwang pinagkukwentuhan ng ang buhay ng may buhay. Ako, enjoy na enjoy ako dyan. Alam mo ba si ganito? Alam mo ba yung mga ganon? Ngayon po, pagka nasisimulan namin yan, minsan kasi magde-devotion kami ng face-to-face, no? Anong mga friends ko. Tapos parang napapakwento na kami ng buhay na ng iba. Bigla akong pinapaano ng Lord na, oops, may mali sa pinagkukwentuhan nyo. Sasabihin na lang namin na, teka muna, mga sisters, parang parang lumalayo tayo, hindi na yan ang dapat pinag-uusapan natin. Hindi natin dapat ikwento ang kwento ng buhay ng ibang tao o pagkwentuhan ang buhay ng ibang tao, lalo na kung itong bagay na ito ay sensitibo, itong bagay na ito ay personal. Kaya nga po yung mga patotoo, halimbawa, may patotoo kayo sa fellowship ninyo, ministry ninyo, Bible study ninyo, hindi po yan kung patotoo nyo dyan, ay isi-share mo na yan sa kahit na sinong tao. Kasi yan po ay minsan ang sharing, di ba, personal na. So, ihingi mo ito ng pahintulot, no? Pwede po bang hingi ng pahintulot yung sharing mo ngayon na i-share ko naman din sa iba? Pag sinabi niya, sige po, binigyan ka niya ng pahintulot, pwede. Pero hindi in a way na pagkukwentuhan niyo siya, kundi ibinabahagi mo kung paanong naging mabuti ang Panginoon sa kwento ng buhay niya. At hanggang dun lang yon. Wala pong dagdag bawas yon. Diba, dapat po ay iwasan natin na dagdagan pa natin yan on our own words kung mga bagay na hindi na tama, no? Mag-stick tayo sa kung ano lang yung sinabi niya. Okay? So, ganun lang po dapat. Tapos, stop na yon. Punta na kayo sa kung ano yung topic ninyo talaga. Huwag yung pag-usapan pa. Huwag natin pag-usapan. Ninanatin ko kasi ganun din kami minsan eh. So, patawarin tayo ng Diyos sa mga ganung bagay na minsan tuwang-tuwa tayong pinag-uusapan natin ang kwento ng buhay ng ibang tao. Na minsan hindi na po maganda. Hindi na naging healthy. Diba? Nagiging parang judgmental na tuloy tayo,
na wala naman tayong talagang alam sa kabuuan ng kwento minsan. Diba? Ang alam lang natin, yung parang tip of the iceberg, yung dulo lang ng kwento, pero yung kabuuan ng kwento, hindi naman talaga natin alam. So, nagiging judgmental na tayo. So, iwasan po natin yan para maiwasan din ang pagkakaroon ng conflict. So, and I'm willing to bet that you'll admit the same. So, what will compel us to pursue peace per Christ's command? That brings me to the first biblical principle for resolving conflict at work, at home, and everywhere. Principle number one, praise the Prince of Peace for the grace and mercy He has shown you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We honor you, we praise you, and we glorify you because we have the Prince of Peace that give us grace and mercy, no? Na ginibigyan tayo, pinapakitaan tayo ng pabor at ng mercy sa buhay natin ito. Thank you, Lord. May Diyos kami na peacemaker. May Diyos kami na Prince of Peace. Kasi kung wala ang Panginoon sa buhay natin, baka talagang, napaka-super gulo ng buhay natin. Di ba? Walang nagpapaalala eh. Walang mga ganito, walang Bible, walang magpapaalala at magsasabi sa atin that we need to be at peace because God is Prince of Peace. Siya ang ating Diyos na tunay na kapayapaan natin. So, thank you talaga. Papurihan natin ang Panginoon dyan. You and I were once God's enemies. Diba? Totoo naman yan. Bago natin nakilala ang Panginoon, tinanggap siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, kaaway natin ng Diyos. Diba? Lahat ng problema sa Kanya na sinisi. Lahat ng bagay na nangyari sa atin, kung kaya't lalo tayo nalugmok sa mga kasalanan. But, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dahil ginastify na yan ng Lord through our faith. For it is by grace we have been saved through faith. Diba? Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos at naniwala tayo ng Diyos na si Jesus ay Diyos at pinaniwalaan natin na siya ay nabuhay na maguli at tunay naman tayo tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. And mababasa po natin yan sa Romans 5 verse 1. Yan, dami yung verses for today ha. Romans 5:10, Romans 5:1. So dagdag niyo po sa inyong mga babasahin mamaya. Excuse me po. And staring at the peace Christ has secured for us is the key to sharing peace with others. Yan po naman ay matatagpuan sa Matthew 18, verse 21 to 35. Ayan. Yan po ang tungkol sa taninhaga, tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Diba? Grabe yung mga pinapabasa ng Lord sa atin ngayon. Sulat niyo po ulit ha, Matthew ulit. Matthew 18, verse 21 to 35, page 26 ng ganitong Bible. Yan. I hope na isulat ninyo. So, what does it look like practically to stare at the peace we've been given? Here are 3 ideas. Ano daw yung dapat natin pagtuunan ng pansin when it comes to kapayapaan? First, para makuha natin ang kapayapaang nais natin sa ating buhay, una, get on your knees and remember what God has saved you from. One of my closest friends starts every day this way as a means of praising the Prince of Peace. Lumuhod tayo sa Panginoon. At habang nananalangin o bago manalangin, alalahanin natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Kung paano tayo Kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan. Kung paano natin naramdaman ang Kanyang presensya. Kung paano niya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung paano niya tayong tinanggap sa kabila ng ating mga kahinaan, kakulangan at mga patuloy na pagkakasala. At kung paano niya tayong patuloy na pinagpapala, patuloy na iniingatan at pinaprotektahan. Diba? You're at peace kapag alam mo lahat yun. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, yun yung isang step. First step na inyong gagawin. Get down on your knees. Get on your knees and remember what God has saved you from. Next. Second, add a time of confession to your quiet time routine. Why? Because as Paul David Tripp points out, no one gives grace better than the one who humbly admits that he desperately needs it himself. Kailangan po natin, pangalawang dapat gawin, habang nakaluhod ka, inaalala mo, pangalawa mong gawin, humingi ka ng tawad sa Diyos.
maging routine natin ang paghingi ng tawad sa Panginoon. Upang sa ganun, maging aware tayo at maging mapagpakumbaba tayo. Kaya tayo humihingi ng tawad kasi nagpapakumbaba ka. Alam mo na ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na dapat mong paghingan ng tawad. Na siya lamang at wala ng iba ang makakapagbigay ng kapatawarang hinihingi mo. Walang kailangang middleman. Diretso ka sa Diyos. Because you have personal relationship with the Lord, you can talk to Him directly. Ganun niya tayo kamahal. Binuksan niya yun. We have access to the Lord. May access tayo sa Kanya. Diba? Imagine mo, you have access sa Lord of Lords and King of Kings. Hallelujah. Kaya you ask for forgiveness. Lord, forgive me for my sins, Lord. Nagkasala ako. Aminin mo lahat. Sabihin mo lahat. Kaliit-liit ang bagay na nagawa mo. Hihingi natin ang tawad sa Panginoon. Dahil sa ganung paraan, ipapadama natin sa Panginoon natin pag-ibig sa Kanya at ang ating magpapakumbaba na naalam natin na siya lang at wala nang iba ang tunay na makapagbibigay ng kapatawarang kailangan nating matanggap. Praise God. And finally, breathe in grace and mercy. Sandy says that Christians ought to be people who breathe grace in conflict, but we cannot breathe out what we have not breathed in. So try this physical practice. Literally, exhale slowly as you confess your sins, then breathe in slowly as means of physically representing the life-giving peace that Christ secured on your behalf at Calvary. So, sabi nga, ito ang term ko naman dito. Inhale the positive, exhale the negative. Diba? So, habang in-inhale mo ang grace and mercy of the Lord, the love of God, exhale mo yung confession mo. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan ko. Patawarin mo ako, O Diyos, sapagkat ako'y nagkasala. Patawarin mo ako, O Diyos, kasi nakapagsinungaling ako. Patawarin mo ako, O Diyos, nakasigaw na naman ako. Patawarin mo ako, O Diyos, nakapagkismis na naman ako. Patawarin mo ako, O Diyos, nakipagkwentuhan na naman ako na ang bida ibang tao, na ang mga taong buhay na may buhay na naman pinagkwentuhan namin. Lahat yun, ihingi natin ng tawad. Kaliit-liit ang bagay na gawa natin sa Diyos. So, inhale the positive. Sige, sabayan niyo po ako. Exhale the negative. Diba? Parang napakasarap naman talagang ramdamin ang pag-ibig ng Diyos. So, sabi niya, anong ilalabas mo kung wala ka ipapasok? Diba? So, I know and I believe God is with us and God loves us so much. Mahal tayo ng Diyos. Kaya naman po, pangunahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa buhay natin ito, at hayaan natin na ang Diyos ang siyang maging bida sa lahat ng ating nais gawin sa buhay nito. Ayan, so, stop muna po yan. Manalangin po tayo. Closing prayer tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for this message today. Lord, ang dami, Lord, overwhelming yung mga messages mo ngayon, yung mga verses na gusto mong pabasa sa amin. Nawa, Panginoon, ay bigyan namin talaga to ng oras, ng panahon para basahin ang mga verses na to. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi after this devotion, Lord. Babasahin namin ito upang pagnilayan ang mensaheng nais mong matutunan namin ngayong umaga, upang ito'y bitbitin namin sa aming puso at maisabuhay namin ito at maibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay. Lord, turuan mo kaming palagi. Salamat sa pagtuturo na to, na kami matutong magpatawad, matutong magmahal, iwasang maging judgmental, matutong sumunod sa iyong kalooban, at matuto na magbasa ng iyong salita, na maging routine na namin ito, maging habit na namin ang pagbabasa ng iyong salita. At ang pananalangin ay lagi nawa namin, Lord God, na unahin sa aming buhay, sapagkat ito ang aming paraan upang kami makipag-usap sa iyo, magkaroon ng mas malalim pang personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for everything. Thank you talaga, sobra, Panginoon, namin pasasalamat, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Nawa, O Diyos, ang lahat ng mga taong makakapanood nito ay kausapin mo din, Lord. Nawa, O Diyos, ay sila rin ay magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa iyo, at mahawahan din nila ang kanilang mga mahal sa buhay, na makita ng mga mahal nila sa buhay ang pag-uugaling nais mo, Panginoon, at ang katauhan mo, ang pagiging Diyos mo, ang kanyang pag-uugali ay siyang maging ugali din namin, Panginoon. Hindi madali, Lord, pero I know
And we believe, Father God, kakayanin namin to because ikaw ang maghahari sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you for this wonderful message, Lord. Salamat, salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Nawa, Panginoon, kami ay laging maging peacemaker. Lagi naming matandaan ang salitang ito, na kami ay laging magpapanimula ng kapayapaan sa aming lugar, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming business, sa aming kapitbahay, sa lahat na kung saang lugar kami naroroon, lagi kami nawa ay maging peacemaker. Dahil sa pamagitan nito, Panginoon, mapapakita namin kung sino ang Diyos na namumuhay sa aming buhay, kung sino ang Diyos na nasa puso namin, sapagkat ito ang nais mo, Panginoon. At nawa ang pagiging peacemaker na ito ay magsimula sa aming mga buhay at ito ay makita sa pamamagitan ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong gumawa ng hindi tama sa amin, Panginoon. At naway matutunan namin, O Diyos, na magmahal ng aming kaaway. Maraming salamat, Lord God, for everything. Thank you for the love. Thank you for your message. Thank you for your goodness, for your faithfulness, for your kindness. Thank you for your mercy, and thank you for your grace, Lord. We love you, Father God. I-bless mo po ang bawat isang nanonood ngayon. I-bless mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang buong sambayanan, Panginoon. I-bless mo ang kanilang trabaho, i-bless mo ang kanilang negosyo, i-bless mo ang kanilang mga pag-aaral kung sila yung mga estudyante. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng lakarin ng kanilang buhay. Ano man ang kanilang plano, ano man ang kanilang naisin, ano man ang kanilang mga desisyon na gagawin ay nawa ikaw ang manguna. Ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you for everything, Lord God. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your unconditional love. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sa buhay ko'y lagi mong laan na ito biyaya mo habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di makapantayan. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kapatan sa buhay ko'y lagi mong laan na ito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name. We lift your name on high. You are my King of kings and Lord of lords, my Savior, my God, my Conqueror, my Redeemer, my Prince of Peace, Emmanuel. Hallelujah. Ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Ang kapnalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay mo, tanging ikaw, O Diyos. Ang iyong kawalhatian. Hallelujah, praise you, Lord Jesus. Purihin ka sa awit, itataas sa niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po tayong muli on Monday because tomorrow is Sunday. Samahan tayo ng Diyos bukas sa atin pong worship service. Please attend ng inyong worship service saan mang church po kayo nag-a-attend. Kasama po natin ang Panginoon at bigyan natin siya ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa araw ng linggo. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga sumabay sa atin pong devotion ngayong umaga. Thank you, Ate Lucy, Ate Ella, Kuya Alan, Ate Lori, Ate Ella, Ate... Sino pa ba yun? Si Ate Pe, si Ate hindi ko kasi makita po. Si Kuya Jonathan, thank you. Si Ate Jenny, si Ate Pe, Ate Marichogi, Ate Ella, of course. Maraming salamat po sa inyo lahat. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Magkita-kita po tayong muli Monday sa atin pong daily devotion. And sana po ay huwag nyo kalimutan yung atin pong devotion, ay mga verses na binanggit natin kanina. Pagnilayan po ninyo yan mamaya, right after our devotion. And don't forget, sama niyo po sa prayer natin ang ating pong One Family, One Bible Project na patuloy natin gagawin sa buong taon ng 2025. Samahan tayo ng Diyos sa ating pong project na ito. To God be all the glory. God bless everyone. Bye-bye. Always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Patuloy siya